O, ito yung sunod. Mga kababayan. Actually, mga kababayan, ganito po ang nangyari ngayon. Ang PNP po ay na-bash, no? Na-bash ng loyalista, na-bash ng kakamping, at na-bash na rin ng ibang undecided. Kasi ganito po mga kababayan. Pagdating kasi sa politika, apat na klase kasi ang politika sa Pilipinas. Merong DDS, merong loyalista, merong kakamping, at merong undecided. Ito yung mga undecided, yun yung mga depende na lang kung sino. Yung nagdadalawang isip. So ulitin ko, ang mga taga-suporta sa politika sa Pilipinas ay apat na klase. DDS, loyalista, kakamping, undecided. Ngayon mga kababayan, itong DDS burahin na natin, mga walang karats yan eh. Dito tayo sa tatlo. Undecided, loyalista at kakamping. Nabash ngayon ang PNP. Bakit? Kasi mga kababayan, meron silang hakbang paano arestuhin si Bato. Binubulgar naman nila. So, ganito po kasi mga kababayan. Like po tayo mga kababayan. Ipantay po natin yung like. Baka nakalimutan nyo po. Ganito po kasi ang nangyari. Mga kababayan. Meron kasing isinusulong ngayon si Marcoleta. Kung naalala niyo kaya nag-walk out po yung minority senators, no? Sila Win Gatchalian, Raffy Tulfo, Erwin Tulfo, si Lacson, si Soto, si Hontiveros, si Bam Aquino, si Kiko, 'di ba? Nag-alisan sila pati si nauna pa nga si Supremo sa kanila, si GB Ejercito. Nag-walk out sila dahil sa isinusulong nitong majority black or ni Marcoleta na payagang makadalo si Bato para bumoto gamit ang online or video conference. Kaya nag-walk out po itong minority senador. Ngayon mga kababayan, meron po kasing plano ang PNP na isa sa mga paraan para maaresto si Bato. Instead mga kababayan, na ilihim nila itong sikretong plano na to, ibinunyag nila sa media. Kaya ngayon mga kababayan, nabash ngayon ang PNP. Di ba? Nabash ang PNP. Bakit? Kasi daw, mga kababayan, kung sakali daw na payagan ng minority senators ang hiling ng majority senators na pasalihin sa hearing or pabutuhin si Bato gamit ang online conference or video conference, doon daw kukunin ng PNP ang link na gamit ni Bato para matunto nila kung saan ang location ni Bato habang nag-online. Ngayon mga kababayan, kung meron palang ganun na pamamaraan, bakit isasabi pa? Kaya ngayon, matatakasan sila. Diba, mga kababayan? Oo. Kung meron palang ganong sikreto para matuntun si Bato, bakit isasabi nyo sa media? Eh di ngayon, hindi na nila yan papayagan, hindi na nila isusulong yan. Ititigil na yan ngayon nila Marcoleta. Eto, pakinggan nyo mga kababayan. Natatawa ako, ang daming nag-bash, daming galit. Pakinggan nyo mga kababayan. With Security Job Collections on LinkedIn. Palpak ang PNP. Get the app today. Binabash sila ngayon. Download trip.com now for great travel deals and easy flight and hotel bookings. Sakaling payagan ng Senado, sasamantalahin ng pulisya ang online na pagdalo ni Senador Bato de la Rosa sa mga sesyon para matuntun siya at maaresto. Nakatutok si Maki Pulido. Kita mo yan? Mainit pa ang debate ng mayorya at minorya sa musyon para amyendahan ang Senate rules para payagang makaboto ang mga senador sa pamamagitan ng video conference. Ang dulo ng minorya, ginagawa ito para mabilang pa rin ang boto ng ilang miyembro ng mayorya na nahaharap sa samut-saring kaso, investigasyon at ina-arrest warrant tulad ni Senador Bato de la Rosa. Pero kung manaigman ang gusto ng mayorya, di dyan nagtatapos ang kwento. Sabi kasi ng Philippine National Police, oras na mag-online si De La Rosa para makalahok sa sesyon. Gagamitin nila ito para matuntun kung saan siya nagtatago. We will try to ascertain his whereabouts or his location using the link or whatever. Ngayon, sinasabi ninyo, pag nag-online conference si Bato, gagamitin ninyo yung link para matuntun kung saan. Do you think
Isosolong pa ito. Do you think gagawin pa ito ng majority? Malamang ika-cancel na nila yan kasi nga gagamitin nila yung koneksyon ni Bato para matunton. Eh di cancel na nila yan, di ba mga kababayan? Di ba? Meron pala kayong mga ganyang estratehiya. Bakit niyo isasabi sa media? Alam nyo naman ang media, magsasalita yan. Di ba? Oh, tingnan ninyo ngayon. Imbis na mahuli ninyong mandalian lang, natatakasan na naman kayo. Oh, ngayon, sige. Do you think ipagpatuloy pa to? Do you think isusulong pa to ni Marcoleta? Hindi na. Bakit? Si Ruben Padilla nga umamin eh. Kasi nung tinakas niya si Bato, alam niya na si General Torre, ang General Manager ng MMDA, maraming kamera sa kalsada. O kaya umamin siya. Binaba niya sa Makati. Tapos ngayon, alam naman ninyo na may mga intelligence ang PNP, maskin ang DILG, may mga intelligence yan. Ang NBI, CIDG, alam nila yan na ganyan ang gagamitin para matrace ang video conference ni Bato. Tapos isasabi niyo sa media, eh di ngayon do you think si Bato papayag? Si Bato pulis din yan. Diba? Dapat pag mga ganyang bagay, hindi nyo dapat ibulgar sa media. Dapat itahimik nyo. Diyos ko naman. Kung pinapaboran yan, o ika-cancel nila yan, hindi na isusulong yan na ngayon, mga senador. Baka gagawa na naman ng iba yan. Ang gagawin nila dyan, ay, baka sa messenger na. Hindi na via internet. Nako. Continue. Gagamitin po nila na pag-teleconferencing. Bukod kay De La Rosa, si Senador Bongo ay tinukoy din na co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ang magkapatid na sina Senator Mark at Camille Villar, iniimbestigahan naman dahil sa umano'y market manipulation, insider trading at iba pa. Sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, maaaring kasuhan na ng Ombudsman kaugnay ng flood control project, habang iniimbestigahan din dito si Cheese Escudero. Si Senador Rodante Marcoleta, inirekomendang kasuhan ng plunder kaugnay ng 75 million pesos na donasyon mula sa 3 individual na hindi dineklara sa kanyang salin. Kung mangyari man ang pagkulong sa ilang miyembro ng mayorya, sabi ni UP Law Professor Paulo Tamase, korte pa rin at hindi Senate rules ang masusunod kung magagawa nilang lumahok sa mga sesyon ng Senado habang nasa loob ng kulungan. Patakaran kasi ng Senado only allows them to virtually participate. Kung if ever matuloy yung amendment, hindi niya binibigyan yung Senado ng kapangyarihan na ipag-utos or pilitin yung ibang ahensya ng pamahalaan na nasa ibang sangay ng gobyerno na ipamalakad yung patakaran ng Senado. Sa kaso ni De La Rosa, kung ma-turn over siya sa ICC sa The Hague, maaaring sa ICC siya humingi ng permiso. Kung nasa Philippine authorities siya, pwede siya humingi ng permiso mula sa mga korte natin kung may domestic na kaso. Kung sa international authorities naman, kailangan niyo humingi ng permiso mula sa ICC. Nang arestuhin at maditine noong 2017, nung senador pa si ML Party List Representative Laila de Lima, hindi raw pumayag noon ng mayorya ng Senado noong 2019 na makadalo siya sa mga sesyon ng Senado sa pamamagitan ng teleconference kahit sa panahon ng COVID pandemic. Sinabihan daw siya noon ng mayorya na humingi ng court order pero hindi siya pinayagan ng korte. I was deprived of the use of anything, of cell phone, of other electronic gadget, like a laptop, like a tablet. Kaya para raw kahit papano ay matupad ang trabaho bilang senador, lahat daw ng komunikasyon niya sulat kamay. When I review drafts, draft resolutions, draft bills from my staff, handwritten lang yung aking mga edits, ang aking mga corrections, and even yung mga drafts ko mismo. Sometimes I would draft the bills and resolutions themselves. So I would just write them down and then send it to the office. Sabi ni De Lima, hindi dapat payagan ang nais mangyari ng mayorya sa Senado. The agenda there is to be able to allow the likes of Senator Bato to participate, and also all others, the others who might be not
might be deprived also of liberty because of involvement in certain cases, especially in impeachment trial. Ang trial, the judge must be able to personally witness or see and hear and examine the evidence, not remote. Dahil kung pwede yan, Ganito rin ang tingin ni dating Senate President Franklin Drilon. Lalo't ang umiiral na Senate rules maaaring magamit sa impeachment proceedings. Tama. pwede ba apply po yan? At i-apply po yan. Kasi ang subpina, may sariling rules ang impeachment court. Ngunit, ang rules ng Senado ay supplementary in character at pwedeng ang talagamit po yan. Nakipulit Oh, yon, naintindihan nyo mga kababayan. Pwedeng gawin yan ng Senado. Pero, depende pa rin yan sa Supreme Court kung papayag sila. Which is yan ang ginawa ni Dilima at ni Trillanes noon. Hindi sila pinayagan ng Supreme Court kasi alam nyo naman po mga kababayan, ng Supreme Court hawak ni Digong noon. Talagang ginigipit po talaga sila ni Digong. Sa ngayon kasi mga kababayan, hindi din natin sure. Sana, no? Kung papayagan man, itong mga senador, halimbawa, next week may senador 2 mahuli, pangatlo si Bato. Edi sa kulungan sila ngayon mag-trial, video conference. Ang tanong, kung hindi sila papayagan ng Korte Suprema, wala silang magawa. Which is yan din ang ginawa ng Korte Suprema noon, hindi pinayagan si Trillanes at si Dilima. Pero kung payagan sila ng Korte Suprema ngayon, sa madaling salita, alam nyo na. Alam nyo na. Palakasan lang talaga. Siyempre, si Digong presidente noon. Si Digong pa ba, pag sinabing patayin niya yan, patay. Bakit buhay pa yan? Putang, huwag mo subukan, masira ang buhay mo. Ngayon, buhay niyang sira. So, yun lang mga kababayan. No? maraming salamat po sa mga nanonood at sa mga nakikinig sa atin. Mga kababayan, hindi ko na po masyadong habaan. Magandang gabi po sa inyong lahat, at ilang na lang, mag-alas 10 na. So, mag-ingat kayo palagi, and magkita-kits po ulit tayo bukas dito sa ating nag-iisang YouTube channel, Kent Garcia. Actually, mga kababayan, 2 po ang aking YouTube channel. Mayroong Kent Garcia Times, Kent Garcia, at meron tayong Facebook page na Kent Garcia page, at meron tayong TikTok account na Kent Talks. Ayan. So maraming salamat po sa inyong lahat.